Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon po, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," tugon niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat para sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa balcony, yung mga nasa labas, kaway naman po dyan, magandang umaga po. Sa lahat ng mga nasa orchestra, no, magandang umaga sa gilid natin. Sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ang bilis ng araw, ano po? Kakasindi lang natin ng unang kandila kamakailan. Ngayon, nasa 2 kandila na ng korona ng Adbyento. Ang bilis. Handa na po ba kayo? Ha? Handa na po? May handa na po ba kayo? Ayun. Paano nyo nasabing handa? Ay, syempre naman, no? Father naman, no? Kahit naman anong mangyari, no? Maghahanda at maghahanda. Oh, pero bago natin simulan ang ating pagninilay sa araw na ito, nais kong magbigay ng isang kwento. At ang aking kwento sa araw na ito ay tungkol sa 9 na magkakatrabaho at isang kaibigan. Isang araw, nagkayayaan mag-outing sa Baguio ang 9 na magkakatrabaho. Sila ay rumenta ng isang van bilang kanilang sasakyan. At dahil kasya pa sa sasakyan, nag-aya sila ng isa pang kaibigan. Ilan po ang magkakatrabaho? Ilan ang kaibigan?
Saan ang punta? Anong sakay? Yan, gising pa. No? Mamaya, magtatanong pa ako pag may pumikit. Nang dumating ang inanyayahang kaibigan, agad itong sumakay sa van. Ngunit, hindi agad siya nakapasok, gawa ng madaming gamit. Sabi niya, masikip na. Sinama pa ako. Ngunit yung katrabahong nag-imbita sa kanya, umurong ng kaunti. Sabay-sabing, kasya pa o. Sumiksik ka para close tayo. Nakaupo ang inimbitahang kaibigan. No? Tamo yung kaibigan na yan, no? Inimbitahan na lang. Hindi pa umaalis, ang dami ng angal. Bago dumiretso sa Baguio, na pagkasunduan ng magkakatrabaho na dumaan muna sa Manawag para magsimba at doon mananghalian. Nang sila'y manananghalian na, umorder sila ng papaitan. No? Bilang kilala ito sa Pangasinan. Diba? Yung papaitan ang kanilang naging pananghalian. Saan nga po sila tumigil? Anong in-order? Yan, parang may pumipikit na dun sa dulo no? Kitang-kita ko po. No? Nang hinigop ng kaibigan ang papaitan, ang tanging nasabi niya, ang pait naman. Bakit? Ba't mapait? Papaitan di ba? Ano bang lasa ng papaitan? Mapait. Sabi niya, ang pait naman ito. Pero nang hinigop ng magkakatrabaho ang papaitan, ang sabi nila, ang sarap, ang init ng sabaw. Humahagod. Kumakapit ang lasa. Natapos ang pananghalian at dumiretso na sila sa Baguio. Pagdating sa Baguio, dali-dali silang namasyal. Hindi muna sila tumuloy sa kanilang tutuluyan. Namasyal agad sila at pagbaba ng sasakyan, ang nasabi ng kaibigan, ang init naman. Parang Maynila lang pala ang Baguio. Nakapunta na ba kayo sa Baguio? Malamig. Talaga? Sabi nung kaibigan, ang init naman. Pero ang sabi ng magkakaibigan, ayos. Hindi natin kailangan ng makapal na jacket. Namasyal ang magkakaibigan, magkakatrabaho, at natapos ang outing. Sa huli, sino sa tingin nyo ang umuwing masaya? Ang magkakatrabaho na nagkaayaang mag-outing o ang kaibigan na inaya lang sa 3 linggo na ng Adbyento o kilala bilang tawag na Gaudete Sunday. Sabihin nyo nga po, Gaudete Sunday. Ang salitang Gaudete ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay magalak. Sa Ingles, rejoice. Sabihin nyo nga, magalak. Pakitingnan ng katabi. Mukha ba yang may galak? Mukha ba yang may galak? Ngingisi-ngisi lang yan, pero may pinagdadaanan yan. Ngingiti-ngiti lang yan, pero nahihirapan yan. Natatawa yan, pero nagluluksa yan. Kasi yung galak, hindi natin makikita. Walang makakaalam. Kasi ito yung malalim na kasiyahan ng ang wala. Malinaw? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang sinabi niya sa mga may pagkain. Kung ikaw ay may pagkain, bigyan mo ang wala. Isa, ito naman nanay. Bigyan mo yung wala. Okay? Kung may pagkain ka, bigyan mo ang wala. Kung may baro ka, bigyan mo ang wala. Ang sabi ng mga publikano, kami, anong gagawin namin? Alam niyo po ba kung ano ang isang publikano? Hello.
Hindi. Ang isang publikano ay isang tax collector. Sa Tagalog, maniningil ng buwis. Nung panahon ni Jesus, ang mga maniningil ng buwis ay naniningil ng sobra. Dahil ang sobra, ibinubulsa. Ganyan sila noon. Ganyan din ba ngayon? Hoy, hindi ako nagsabi niyan ha. Sila po, pakitutukan nga ng camera tong mga to. No? Sa huli, ako yung mapapatay sa inyo eh. No? Yung mga maniningil ng buwis noon, naniningil ng sobra at ibinubulsa. At ang sabi sa kanila ni Juan Bautista, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. May kilala ba kayong naniningil ng sobra? Meron? Parang parehas tayo ng kilala. Yung nakamotor ba yan? Kilala nyo? Yung malayo pa, amoy mo na. Kilala nyo yon? Naniningil ng sobra. At pinangaralan din ni Juan Bautista ang mga kawal. Alam nyo po kung anong isang kawal? Hello? Hindi? Yes, sundalo. No, sundalo. Sabi niya sa mga sundalo, huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit. Meron bang sundalong namimilit, manghingi? Hindi sundalo. Ayun, kayo nagsabi na, pakitutukan uli sila ng kamera. At ang sabi niya, huwag manghingi sa pamamagitan ng pagpaparatang ng hindi totoo. Ang sabi ni Juan, masiyahan kayo sa inyong sahod. Masiyahan kayo sa inyong sahod. Kaya lang naman nang hihingi ang mga yan kasi hindi nasisiyahan sa sahod. Isa lang ang tinuturo sa atin ni Juan Bautista. Para magkaroon ng galak, baguhin ang pananaw at magbabago ang tanaw. Uulitin ko po, baguhin ang pananaw at magbabago ang tanaw. Change your perspective and you will change your view. Ito ang pwede nating gawin para magkaroon ng galak sa ating puso. Ang baguhin ang pananaw. Gaya na lang ng halimbawa ni Juan, madalas ang tao kapag dalawa lang ang baro, malungkot. Dahil ang tao magaling magbilang. Kaunti nga lang ito eh. Sa akin nga, kulang pa. Hindi ito kasya. Yan ang pananaw ng karamihan. Ang galing magbilang. Kaya hindi makapagbigay kasi magaling magbilang. Kulang pa sa akin ito. Yun ang kanilang pananaw. Hindi kasya sa amin to. Yan ang pananaw. At ang hindi nakikita ay yung mga taong walang baro. Nakita mo yung kaunting meron ka, pero hindi mo nakita yung taong wala. Hindi natin nakita na mabuti nga, meron pa tayong 2 baro. Merong iba, wala. At kung makikita lang natin ang iba na wala, hindi malayong dapat magalak pa tayo dahil sa 2 ating baro. Hindi ba? Hindi malayo yan sa may trabaho ngayon na nagre-reklamo, ang hirap ng trabaho. Pero nung pandemic at walang trabaho, anong reklamo? Ang hirap, walang trabaho. Ano ba talaga? Mahirap may trabaho o mahirap walang trabaho? Ha? May trabaho ba kayo? Ayun lang. Ang galing natin magsalita no? Pero ganun eh. Look at that, no? Nung may trabaho ka, nagre-reklamo ka ang hirap. Nung wala kang trabaho, nagre-reklamo ka, mahirap. Saan mo ilalagay? Pananaw lang yan. Mamimili ka lang. Anong gusto mong hirap? Hirap na may trabaho, pero may kita? O hirap na walang trabaho,
pero hindi pagod. Mamimili ka lang. Parang yung kanina, may bisita ako dito, sabi niya, Father, pagdasal mo nga yan para makapag-asawa na. Sabi ko, wag mo siya idamay sa hirap mo. Ha? Diba? Kasi, gusto makapag-asawa dahil malungkot, pero meron akong kausap kamakailan, mag-asawa, malungkot pa din. Ano ba talaga? Ha? Sino po may asawa dito? Taas ang kamay. O, ba't ayaw nyo itaas ang kamay nyo? Ayun, iniwan na. Masaya po ba may asawa? Sino walang asawa? Taas ang kamay. Ako. Masaya ba walang asawa? Uy, masaya ako. Bahala kayo dyan. Masaya ako. Pero may scholar ako. Para na rin ako may anak. Ano? Pero ganun eh. Pananaw lang yan. Pagtanaw lang yan. Para magkaroon ng galak, baguhin mo ang iyong pananaw at mababago ang iyong tanaw. Sa mga taong nanghihingi ng pilit, sinasabi ni Juan, masiyahan sa sariling sahod. O, kung bakit nanghihingi ay dahil hindi kontento sa sariling kinikita. Hindi mo kailangan manghingi. Hindi mo kailangan mangurap. Tignan mo ang sarili mong sahod at masiyahan sa sarili mong kinikita. Ganun din sa mga sumisingil ng sobra. No? Marami yan, naniningil ng sobra. Di mo kailangan maningil ng sobra. Dahil pwede kang mabuhay ng sapat at hindi sobra. Gaya na lang ng kaibigan na nasa kwento natin kanina. Yung kaibigan, wala nang ginawa kundi ang magreklamo. Ang reklamo, masikip, mapait, mainit. Dahil doon, nakatuon ng kanyang pananaw, kung kaya't wala na siyang ibang natanaw. Nag-enjoy ba siya sa Baguio? Hindi. Kasi ang nakita niya, ang init sa Baguio. Nag-enjoy ba siya sa papaitan? Hindi. Kasi ang nalasahan lang niya, yung pait. Nag-enjoy ba siya sa van? Hindi. Kasi ang ano lang niya, masikip. Wala ngang bayad eh. Inimbitahan mo lang, pero hindi niya yon nakita. Anong reklamo nyo ngayong Pasko? May reklamo kayo? Wala. May handa? Meron. May handa? Wala. Pero tignan kung anong meron ka ngayong Pasko. Marami ang reklamo, walang pera, walang hamon, walang handa, walang pangregalo. Pero malakas ka ngayong Pasko. Gusto mo may regalo, pero may cancer. Gusto mo? Gusto mo may hamon, pero hiwalay sa asawa. Gusto mo? Gusto mo may regalo, pero last na bonus mo na yan. Gusto mo? Baguhin ang pananaw at magbabago ang iyong tanaw. Mga kapatid, ngayong linggo ng Gaudete, tayo ay inaanyayahan ni Juan Bautista na ibalik ang galak sa ating mga puso sa pamamagitan ng pagbabago ng pananaw para magbago ang tanaw. Amen? Amen. Amen. Wala muna po tayong mga simbang gabi o misa de gallo sa barangay. Lahat po ng pagdiriwang ng simbang gabi ay dito gaganapin sa ating parokya. Simula po mamaya, 8:00 ng gabi. Ang simbang gabi at ang misa de gallo, 4:30 ng madaling araw. So dito po tayo lahat muna magdiriwang ng ating simbang gabi at misa de gallo. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. No? Lubos po ako nagpapasalamat at nakakaraos tayo, lalong-lalo na sa mga nagbibigay ng tulong sa ating mga scholars. Meron po tayong 13 na scholars. Linggo-linggo binibigyan ng tig si 700 pesos
bawat isa. Kaya maraming salamat sa mga tumutulong, mga scholars, maging mapagpasalamat at mag-aral ng mabuti. No? Ang hirap pala magpaaral, ano po? No, wala akong anak pero may scholar na 13. Pero maraming salamat po sa tumutulong at sumusuporta sa ating mga scholars. Ganun din ang linggo-linggo nating pagpapakain o feeding program. No, mamaya may pakain tayo sa mga bata ulit at ganun din pamimigay natin ng pamaskong handog. Available pa rin po ang ating parish calendar. Kung kayo po ay nagnanais magkaroon ng kalendaryo, bilhin nyo na po yung kalendaryo namin, 70 pesos po. Tulong na rin po to sa ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.